investment purpose natin. Pag purpose yung pinag-uusapan natin actually, ang pursuit naman ng pagiging buhay natin ay para maging masaya, 'di ba? At yung pagiging masaya, mas masaya kung nagiging source din tayo ng happiness sa iba, no? So masaya tayo tapos nagiging source tayo ng happiness sa iba. So pag tinatanong namin itong what makes you happy, doon actually lumalabas kung ano yung mga life goals ng mga tao, no? At kapag tinatranslate na namin siya into financial goals, itong sagot diyan dun sa what makes you happy, no? Ito yung lumalabas. At nakapag-survey tayo ng 728 na participants dito eh. Ano ba yung mga priority na life goals nila, no? So, 55% ang nagsabi ay masaya at masaganang retirement. So, yun talaga yung pinaka-priority. Sunod ay sariling bahay. Sunod ay mapagtapos ang mga anak. Oy, nako, very proud ako sa aking kaibigan si Doc Jen, no? Kasi nakapag-graduate na siya ng kanyang anak sa Australia. Bongga. Ayan. Makapag-negosyo. Ayan, and 4% mabayaran ng mga utang. So usually ito yung top 5 na life goals ng mga Pinoy. Okay? So, yun. So in terms of this, sinelf-check ko lang no, yung akin. So you can also do this exercise siguro sa inyo. Kasi kung ito yung mga basic na life goals, how are you compared to that? Okay? So comfortable retirement, oy, check na ako dyan, 2009. Kasi simple-simple lang talaga ang gusto kong buhay. May bahay na, tapos education sa children, wala akong anak, buti na lang, no? Laking gastos kaya niyan. Capital for business, so meron naman po tayong mga negosyo. At pay consumer debt, kasi wala naman po tayong utang. So, consumer debt, so okay naman yan. Okay? So, yon. Ano ba yung mga prerequisites natin to investing para maging purposeful talaga, no? Ano yung mga uunahin natin? So, ang mga prerequisites natin to investing ay dapat yun nga, meron tayong adequate insurance coverage, emergency savings, financial plan, and consumer debt free. So, okay naman na meron tayong utang, pero sana hindi ito ay consumer debt. Ano ba yung consumer debt? Ito yung mga utang na hindi ginamit natin sa hindi kumikitang bagay. Okay? So, kunwari, nagbakasyon ka abroad, hindi naman kumikita yon. Tapos, kinaskas mo yung credit card mo. Oh, consumer debt yon. Okay? Okay, and then, the first one, so adequate insurance coverage. Ano ba yung mga insurance na meron muna tayo before we even think of investment? Ito muna yung mga gagawin natin. Number one is health insurance. So magbayad tayo ng PhilHealth natin, tapos i-augment natin ng private HMO plus emergency care, no? Kung tayo ay may kakayahan na bumili pa, okay? Life insurance, kukuha lang tayo yan kapag tayo ay may dependent. Okay? So, si Jen, ayan, hindi ko alam kung nandito pa si Doc Jen, ano? Pero syempre, binipita ko na siya. Si Doc Jen ay hindi na niya kailangan ng life insurance kasi technically, yung kanyang anak na napag-graduate na ay hindi na niya dependent. 'Di ba? Ano niya yon? Dapat kaya nang tumayo sa sarili niyang paa. So, kung mawawala si Jen, okay na, kaya na nung anak niya, no? So, yun kasi yung ano yung life insurance. It's income replacement lamang siya doon sa mawawalang breadwinner. Okay? So, yun. And then, i-avoid natin yung mga investment-linked insurance. Oh, nakikinig siya. Oh, driving pa. Aba, driving at nagte-text. Hoy, makinig ka lang. Baka kung ano pa mangyayari sa'yo dyan. Ayan, okay. Emergency savings. Oh, sabi ko kanina, 9 times of your monthly expenses. Yan. Ayun, so nabanggit na natin kanina no, kung saan natin siya pwedeng ilagay. Tapos, yung financial plan, nasabi na rin natin kanina, na-discuss na yan. And then, paying consumer debt. Okay? So, ito yung mga kailangan na i-ayos mo bago ka mag-invest. Okay? Pay consumer debt. So, get a loan only if the amount is used for productive purposes. Okay? Huwag na tayong kukuha ng loan kapag hindi ito kikita.
And then the rate of return should be greater than the cost of the loan, and use savings when buying non-productive products, not loans. Actually, ang mas higher level dyan ay passive income yung gagamitin natin. Pero kung hindi, edi savings. Yan yung better option. Yung next best option. Ang no-no talaga ay ang loans natin. Okay? So buying wants through loans is a violation of good personal finance. Okay. So what stops you from investing? So ito yung mga ano no, yung mga tinanong natin, ano yung mga dahilan bakit ba hindi nakakapag-invest yung mga tao? Okay? Unang-una ay family obligations and responsibilities. So marami pa akong mga kailangang uh, pondohan no sa pamilya ko, kaya walang natitira for investment. Tapos, sumunod ay overspending. Ayan. So, gastos tayo, ano? Kaya walang natitira for investment. Next ay fear of losing money, no? Kaya hindi nag-iinvest. Baka mawala lang yung pera. And then, not enough income, no? So, what stops you from investing ay wala naman talaga akong pang-invest kasi wala akong income. Okay. So, investment guide for life goals natin. So, ito na no, yung sabi ko kanina na ima-match natin siya ano yung mga maayos na investments for life goals natin. Okay? So dito. So naka-classify siya, if you can see it, no, sa emergency, retirement, education, and saka sa housing. Kasi yan yung ano no, yan yung main na life goals na lumalabas. So naka-ranking na siya, no? So kung for emergency savings, ang pinaka number one ko dyan would be ATM or mga digital banks natin. Pwede rin tayong maglagay sa rural bank. So yung rural bank, time deposit, number 5 lang siya sa retirement. Number 3 for education and number 3 for housing. Okay? So ito yung ranking niya, no? Pag-ibig MP2. So ang number 1 ko for housing and education ay Pag-ibig MP2. So number 2 ko naman siya for retirement. Okay? Government bonds. So 4644, makikita nyo na yung mga ranking dyan, no? Co-op time deposit, SSS plus WISP. So in terms of retirement, yan talaga yung pinaka unang-una, no? Na ano ko dyan, na uh, purpose at saka financial product. So co-op share capital, yan siya. Makukuha nyo naman po itong slides na to, so don't worry about it, no? Rental property, nasa top 3 ko yan for retirement. So makikita nyo wala siyang ranking for emergency, no? Kasi hindi talaga maganda na rental property yung pang emergency savings mo. Money market, for retirement, education, and housing din siya. Bond fund, SSS WISP Plus, pera, no? And real estate investment trusts. Okay? So, mamaya, iisa-isahin natin yung mga yan, pero hindi po talaga natin kaya i-discuss ang lahat isa-isa. No? I will try my very best. Okay? Ito naman po yung mga negative na investment list natin. Okay? So mga dapat nyong iwasan. Mga investment-linked insurance o yung tinatawag na VUL, mga balanced or equity funds of pooled funds ng UITF at saka ng mutual funds natin. No? Stock market, o meron tayong separate discussion dyan mamaya. Cryptocurrencies and non-fungible tokens. So yan po, no? Huwag nating papasukin ang mga yaan. Lalong-lalo na kung hindi pa talaga tayo, wala pa yung emergency savings natin, di ba? Mga ganyan, kulang pa insurance natin. Tapos, nandito na tayo. O kuwari, wala kang insurance. Pero ang binili mong insurance ay insurance na may investment. Patay na, no? Sayang yung pera.